Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador sa ating programa ngayong gabi. Aming ibibisto sa inyo negosyanteng mamemeke, guess who, kung sino. Kami ang gumagawa ng mga peking guest. Kami ang nagtatabas at kami rin nag-embroidery at kami rin nag-invento ng mga peking guest. Hindi kami, huwag kayo matakot. Hindi, ha? Ano ba sige? Ano yun, sir? May search warrant kami. Sige, honestly with you naman kasi kami maliliit lang. Pastor na dapat good shepherd, ang bad daw talaga. Unti-unti niya akong hinuhubaran. Tapos sinahalikan niya ako. Tapos sinahawakan niya ako sa masiselang bahagi ng aking katawan. Nagulat ako na hinalikan niya ako buong katawan. Inihiga niya ako tapos tinuturuan niya ako sa pakikipag-sex. Sabi niya, bawal uminom ng alak. Ako pa ang pinabibili niya ng beer, mga 5 buti. Hindi po ba tayo, sir, willing magsalita? I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Anong problema mo, ha? Textan na umabot sa Aibolan, nauwi sa pagsisisi. Huwag naman, tol. Patay mo yan. Umupo ka muna. Ako muna paniniwala ko lang. Ayaw ko ng video. Bakit ako? Sila nag-ano sa amin. Tingnan mo yung kapatid ko, ang ganda-ganda. Tingnan mo yung mukha mo. Oo, kita ko naman. Nagsalamin ka muna, tapos talaginira. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Ang Panginoon ang aking pasto. The Lord is my shepherd ayon sa libro ng awit. Kaya tiwalang-tiwala po tayo sa mga tagapastol sa atin na alagad ng simbahan. Pero sa Good Shepherd Chosen Flock, ang pastol daw mismo ang lobong nanggagapang sa sariling tupa. Mahigit 1 bilyon ang bilang ng mga Katoliko sa buong mundo. Mahigit 60 milyon dito ang mga Pilipino na nagsisimba sa halos 3,000 parokya, kung saan may mahigit 30 trans-parokyal o charismatic group. Isa na rito ang Good Shepherd Chosen Flock na itinatag noong taong 1972. Pagdarasal at tinatawag na fellowship ang gawain nila. Nasa Novaliches ang sentro ng kanilang samahan. Bagamat dito, wala ng fellowship na mamabataan. Tanging sa file video na lang ito masasaksihan. Inirereklamo kasi ng mga miyembro si Rain Rehante. 54 na taong gulang. Siya ang nagtatag at leader ng Good Shepherd. May asawa at mga anak. Imbis na dito mag-prayer meeting ang kanyang mga miyembro, sa investigador sila tumulog para magreklamo. Ikinuwento nila sa akin ang kahalayan at kasakiman umano ng kanilang pastol. Paano lumabas? Paano nyo nalaman? Paano nyo nabuko? Noong una po, nung ginawa niya po ako ng gano'n, kinumbinsi ko po yung bali yung 3. 4 na po kami nun. Hindi ko po alam na gano'n. May ito yung kasama ka. Sumama sila sa kwarto ko. Anong dahilan ang binibigay ng test? Yes, ako. Pagsubok sa katapatan kung papayag kayo o hindi. Si Marites, hindi niya tunay na pangalan, ang isa umano sa mga nabiktima ng hagupit ng kakaibang pagpapastol. Magaling daw sanang magturo ng salita ng Diyos si Pastor Ray, pero ayon kay Marites, pinaboy siya imbis na ituri na alagaing tupa. Pupunta kami doon sa isang silid. So, lubos nga ang aking pagtitiwala. Hindi ko alam na meron siyang hindi magandang gagawin sa akin dahil
Yun nga, maganda ang pagkakilala ko sa kanya. Leader ko siya. Nakaupo ko dun sa kama. Inaalis niya yung butones ng damit ko. Tapos, tinakpan niya na yung bibig ko. Tapos, pilit niya ng inihiga ako dun sa kama. Talagang sabi niya, huwag akong mag-iingay. Hindi siya makapagsumbong dahil sa takot na hindi siya paniwalaan. Naulit pa raw ang pangahalay sa kanya. At dinala niya ako doon sa bodega. Hinubaran niya na ulit ako ng damit, ng bra ko, tapos hinablot niya pababa yung shirt ko at yung underwear ko. Tapos yun, doon ginawa na naman niya yung kababuyan niyang ginawa na inihiga niya ako. Tapos yun nga, tinuturuan niya ako sa pakikipag-sex. Isa raw itong test of loyalty. Naku po, por Diyos por Santo. Si Carla hindi niya tunay na pangalan. Biktima rin naman ng kakaibang test of loyalty ni Bad Shepherd, ng leader ng Good Shepherd. Unti-unti niya akong hinuhubaran, tapos sinahalikan niya ako, tapos sinahawakan niya ako sa masiselang bahagi ng aking katawan. Tapos, hindi pa siya nasiyahan. Sa pilitan niya akong inihiga. Tapos, nagulat ako na hinalikan niya ako buong katawan. Hindi raw siya makapaniwala sa nangyari. Maging ang mga sinabi sa kanya ng pastor, hindi na raw galing sa Biblia, kundi bunga ng makamundong pagdanasa. Nagagalit ako that time, pero umiiyak na lang ako kasi wala akong magawa kasi lagi niyang sinasabi na kailangan magpasakop sa kanya bilang ulo. Sabi niya, yun daw yung pamamaraan para mapatunayan ko sa kanya na talagang loyal ako sa kanya at sa Panginoon. Kung banal ang pagkilala niya kay pastor nung una, ngayon tao na halang ang kaluluwa ang tingin niya. Napakasama niyang tao. Yung sinasabi niyang sa Diyos, masama naman yung ginagawa niya. Naisip ko na napaka-demonic ng ginagawa niya, na sobrang pakiramdam ko, binaboy niya ako. Umugong sa grupo ang reklamong ito laban sa kanilang leader. Kaya si pastor na raw mismo ang humiling na magdaos ng tila prayer meeting. Inanyayahan sina Marites, Carla at iba pang miyembro sa isang kainan sa Cubao. Kasama ni pastor ang kanyang asawa at anak. Madamdamin sina Carla at Marites sa nangyaring paghaharap. Yun nga, sinasabi niya na wala siyang masamang pinaplano sa amin. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa aming kabutihan. Pero hindi ako naniniwala doon dahil ginawa niya kami ng masama. Pero ang pastor tila hindi natitinan. Hindi niya inaamin na ginawa niya yun, na kesyo din sabi niya na kusang loob namin binigay. Pero sabi ko nga sa kanya, alam ng Diyos at lalo't higit alam niya ang katotohanan. Kaya nung time na yun, sobrang naiiyak talaga ako. Sa kanilang pag-uusap, mangumpisal kaya ang pastor sa kanyang kasalanan. Kalimutan na lang daw namin lahat, magpatawaran at magsimula na muli. Tapos niyayaya niya kami na magsisimula uli kami, babalik uli kami dun sa center. Ang misis ni pastor, tinatanong din sina Carla at Marites kung bakit hindi raw sa kanya nagkwento. Maya-maya may pinapipirmahan na si pastor. Nakalagay sa papel ang balak niya na linisin ang kanyang pangalan. Sus Mariosep! Sinabi ko talaga na hindi ko yun pipirmahan. Kasi sa akin, kaya ako ginawa ito. Kasi gusto kong lumabas yung katotohanan. Gusto ko talagang malaman ng mga tao yung ginagawa niyang panluloko. Susunod, pastor!